Hello mga ka-Bearboom! Nako, kung papansin nyo bakit ako nakapula? Kasi piyesta ngayon sa Quiapo. Happy Fiesta po dyan sa Quiapo dahil ngayon po ay dakilang kapistahan ng Poong Jesus Nazareno. At pag pinag-uusapan ng piyesta sa Quiapo, hindi mawawala yung translasyon. Yung translasyon po, yung prosesyon na ginagawa at marami pong nagpupunta sapagkat sila po ay namamanata sa Poong Jesus Nazareno. At pag pinag-uusapan po yung pamamanata, yun po ay isang pangako, personal na pangako sa Poong Jesus Nazareno na sasali doon dahil nabigyan ng biyaya or may hinihiling na bagay or mabuting kalusugan para sa sarili or para sa pamilya at hinihiling nila iyon at nangangako sila na taon-taon ay magpupunta doon. At speaking of pangako naman, yan ang pag-uusapan natin ngayon dito sa Bearboom. At naalala ko nga pagka sinabing pangako, ang hindi ko makakalimutan yung pangako na binitawan ko noong pinakasalan ko yung aking misis. Yan. Ayan ay isang matinding pangako yan na iyon walang walang expiration na pangako na kami magsasama habang buhay at itataguyod ang aming pamilya. Father, no? Tama yung narinig natin kanina na sinabi ni Tito Alan. Actually, naantay ko nga kumanta siya ng tungkol dun sa pangako sabi ko sa kanya, kanta mo na ng pangako. Ayaw Talagang nagkwento lang siya ng kanyang promise of love, ng kanyang pangako. Wow, no? Sweet naman. Ganun talaga. Kasi di ba, Father, yung pangako, pagka nangako ka, merong pinanggagalingan at merong tumatanggap ng pangako mo. Katulad ng ngayong araw na to, yan ang pag-uusapan natin dito sa Bearboom, ang salita sa buhay ko. Upang simulan ng ating programa ngayon, tayo po muna ay sama-samang manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Manaming makapangyarihan, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo dahil sa pagtupad mo ng iyong pangako sa amin. Sana, Panginoon, maunawaan namin ang kahalagahan ng salitang ito sa aming buhay, sa aming paglalakbay bilang mga Kristiyano. Dahil kung kayo po ay nangako ng aming kaligtasan, kami naman po ay nangangako na susunod at tutupad sa lahat ng aming ipinapangako sa inyo. Panginoon, sana po makita namin din ang kahalagahan ito, ng pagbibigay ng kahalagahan ito sa mga taong aming pinapangakuan, sa mga taong aming pinaglilingkuran. Tinataas namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Kasi Father, kaya ako ganun yung prayer ko. Sabi ko doon sa anak ko promise, bibilang kita ng Burger King mamaya. Sana hindi ko makalimutan. Lagot ka. Yan, di ba? Katulad nung nabanggit natin kanina, Father, no? At nabanggit dito, Tito Alan, nangako ng promise of love. Ako naman nangako ng promise of Burger King sa anak ko. So, may nagbibigay ng pangako at may tumatanggap ng pangako. So, Yun ay hindi sa pangkaraniwang salita lamang kasi meron yung bigat na hindi kagaya ng kwento. yan. Kasi Father, ganito, no? Katulad ba, halimbawa, mamaya, nangako ako kay Carl, bibilang ko ng chicken sandwich. Paano kung hindi ko sa sobrang bigat nun, magtatampo ng kaunti yun. Kasi nag-expect siya Oo. Diba? Meron siyang weight. Yung binibitawan nating pangako ay may weight. May bigat. Kaya yan yung gusto nating pagnilayan. So Father,
Para simulan ang ating pagninilay, saan natin unang makikita sa Bible o anong ating unang babasahin sa Bible? So, basahin muna natin yung unang salaysay kung saan may binabanggit sa atin ng pangangako. At ito ay makahulugan dahil sa lugar, no, kung saan natin ginawa. At mayroong silang ginawang pananda doon ng pangangako na yon, no? At yan ay matagpuan natin sa 31 kabanata ng aklat ng Henesis, 49 na talata. Babasahin po ni Brother Mike. Tinawag din si Mispa ang lugar na iyon sapagkat sinabi ni Laban, bantayan nawa tayo ni Yahweh, samantalang magkalayo tayo. Ayan, no? Bantayan kasi hindi tutupad ng pangako mo. Si Lord ang pananagutan mo, hindi ako. Hindi, akala ko tinawag na mispa, Pag binaliktad mo, parang promise pa, promise. Di ba? Promise. Pwede rin. Naisip ko pa yun, Oo. no? Pero yan ang maganda. Binanggit lang po sa atin dito na meron silang tinayo roon na parang talumpok daw ng mga bato. At yun ang siyang nagsilbing saksi sa kanilang ginawang pangako sa isa't isa. Yes. At yun ay hindi lamang saksi na para sa kanila kasi kasama ang Diyos. Yan. Pero Father, ang dami nito, no? Ang dami nating makikitang dito sa banal na kasulatan ng mga experiences o mga pangako na sure ako pag ang Diyos ang nangako tinutupad, tayo kaya pag tumugon nagbigay ng pangako sa Diyos, nakakatupad kaya tayo? Sige nga, Father. Diba? Tingnan natin, meron pang isa, no? Kasi usapan natin muna rito ay pangangako ng tao sa tao, no? Tingnan natin, meron pang isa na napakagandang halimbawa ng pangako. Ito ay pangako na magkaibigan. Yan. Makita natin yan sa unang aklat ni Samuel, 18 kabanata, no? Babasahin po muna natin yung unang 3 talata. Babasahin ko si Sister James. Matapos mag-usap sina Saul at David, naging malapit ang kalooban ni Jonathan na anak ni Saul kay David, at minahal niya ito tulad ng pagmamahal niya sa kanyang sarili. Mula noon, hindi na pinauwi ni Saul si David. Dahil sa pagmamahal ni Jonathan kay David, isinumpa niya na habang buhay silang magiging magkaibigan. Kita mo? Kala mo ba ngayon na nauso yung friends forever? Forever. Meron na palang BFF noon. Dati na yun. Best friends forever. Oo, nagpauso na si David tsaka si Jonathan. Yan. Best friends. Best friends forever. Diba? At Father, yung best friends forever na yun ay nabuo sa pangako na sila ay magiging magkaibigan habang buhay. Oo, totoo yan, no? Kaya atin pinatunayan naman sa atin sa iba pang mga binanggit sa atin dito sa banal na kasulatan. Pagka tinignan natin sa 20 kabanata, sabihin, 18, no? Naglumaktaw lang tayo ng isa. May binabanggit sa atin dyan sa 20 kabanata, yung ika-41 hanggang ika-42 talata man lamang ang babasahin natin. Sinasabi tungkol dyan sa Pagkakaibigan. pagtupad Doon sa pangako. Oo. Sister James po. Nang makaalis ito, lumabas si David sa kanyang pinagtataguan at 3 beses na yumuko na nakasayad ang mukha sa lupa. Kapwa sila umiyak at hinagkan ang isa't isa. Mas matindi ang pag-iyak ni David kaysa kay Jonathan. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Jonathan, "Sige, lumakad ka na. Samahan ka nawa ng Diyos. Tulungan nawa tayo ni Yahweh na huwag masira ang ating pangako sa isa't isa, pati ang ating mga susunod na salinlahi magpakailanman." At naghiwalay silang dalawa. Umalis na si David at umuwi naman sa lungsod si Jonathan. Nakita natin, no? So yan. Hindi sinasabing
natatapos yung kanilang pagkakaibigan sa kanilang paghihiwalay. Yes. Kinailangan nilang maghiwalay kasi nanganganib yung buhay ni Ni David. David, yes. No? Pero, hindi ibig sabihin, porque galit yung tatay ni Jonathan kay David, Mm, ay galit na rin siya kay David. correct. At friendship over. Hindi nangyaring friendship Hindi, over, hindi. Father. At sabi pa nga niya, no, ibinless pa niya si David. Sabi niya, pagpalain ka ni Yahweh at huwag sanang masira yung ating pangako sa isa't isa bilang magkaibigan at pati yung mga susunod na henerasyon sa kanila. Gusto niya talaga kung ano yung kanila, ganun din sa mga anak. Yes. Diba? At Father, hindi yan nalalayo, no, sa panahon ngayon na may mga pagkakataon sa ating buhay na meron tayong mga kaibigan na pati yung mga anak natin, na-experience natin yan nung nakaraang umuwi yung ating dalawang, sila Tito Alan at si Doc Christian nung umuwi. Sama-sama tayong happy-happy, nag-swimming ng konting salo-salo, na pati yung mga anak namin ay mga kasama din. At nagiging magkaibigan na rin. Yes. No, yan. At yan yung pangako nila ng pagkakaibigan sa isa't isa. Pero siyempre, Father, hindi lang yan ang pangako ng pagkakaibigan ng ating matutunghayan ngayon. Meron pa na, mas matinding klase ng pangako o mas masilhing pangako na makikita dito sa Verbum. Pagbabalik po namin after ng ilang paalala. At nagbabalik po, nangako kami, babalik kami. Nagbabalik po ang Verbum, ang salita sa buhay ko. Kanina sabi natin, babalik tayo. Pangako namin, babalik kami. So Father, sabi natin kanina, meron pang isang uri ng pangako, hindi lang pangako ng pagkakaibigan na makikita natin sa Bible. Ano po ba yun? Yung pangako naman ng Diyos, no, sa tao. Yan. No? Mga partikular na tao, no? Hindi po naman lahat, no? Pero makita natin kahit na hindi lahat, sila na may kinatawan ng mga tao, no? Yung una po ay sa mga patriarka, no? Pagka sinabi ho natin patriarka, hindi lang 'yun isa, no? Madami. Sa banal na kasulatan, ang tinuturing pong patriarka ay si Abraham, si Isaac at si Jacob. Ano? At binabanggit po sa atin kung papaanong sila, lalo na si Abraham, ay pinangakuan ng Panginoon. Pero medyo mahaba-haba po kasi yung unang bahagi. No? Yung sana babasahin natin. Kaya lang, maganda siguro paminsan-minsan may assignment. No? Mula po 12 kabanata ng unang aklat, yung aklat na Genesis po, no? Binabanggit na po sa atin dyan yung kwento ni Abraham. No? At sa pagpapatuloy po natin, makita natin hanggang sa kay Isaac, tapos hanggang kay Jacob. No? Hanggang dun sa may ka-49 na kabanata po yan. No? Masyadong mahaba. No? Maganda po sana, no? Mabasa natin. Yan naman po kahit sa maghapon kaya ninyo kung magpaglalaanan lang talaga ng panahon, no? Pero para po magkaroon tayo ng kahit kaunting silip tungkol sa mga binabanggit sa atin sa mga kabanatang nabanggit, no? Ang titingnan natin hindi po yung nandyan sa Genesis. Titingnan po natin, tatalon tayo ng konti doon sa sulat sa mga Hebreo. Meron po binabanggit sa atin sa ika-6 na kabanata, 13 talata po, hanggang 15 talata. Babasahin sa atin ni Brother Mike. Nang mangako kay Abraham ang Diyos, siya'y nanumpa sa kanyang sariling pangalan. Yamang wala nang hihigit pa sa kanya na maaari niyang panumpaan. Sinabi niya, ipinapangako ko na lubos kitang pagpapalain at pararamihin ko ang iyong lahi. Ayan. Di ba? Mategaro naghintay si Abraham. At yun kaniyang nakamit. No? Yes. Ayan. So, binabanggit sa atin kung papaanong ang Diyos ang nangako kay Abraham. Yung sabi natin, ando sa aklat ng Genesis, no? At yun ay binabalik tanawan sa atin dito sa sulat na ito. At ang sabi sa atin, nakamit ni Abraham yung ipinangako ng Diyos.
na kasi pinanghawakan niya. Yes, na sinabi sa kanya, magiging ama ka ng maraming lahi. Mhm. Diba? At kung babasahin nila, Father, yung sinabi mo kanina, Genesis chapter 12 to 15, nandoon din yung pangako na yung bilang ng langit sa kalangitan. O yung bilang ng bituin. Bilang ng bituin sa kalangitan. Yan ang magiging singdami ng lahi mo. At nangyari yan, Father. Alam mo kung bakit? Kasi lahat ng mga nakita natin, narinig natin sa pelikula, nabasa natin dito sa Bible, na David, anak ni Abraham. Lahat sila, puro anak ni Abraham. So, Siyempre. ibig sabihin, dahil anak sila ni Abraham, aba nila si Abraham, dumami. Ganun karami ang anak ni Abraham. Ayan, no? At yan ay pinagpapatuloy sa atin doon sa ikapitong kabanata naman, no? Ang babasahin lang po natin ika-6 na talata. May binabanggit din po sa atin dyan. Babasahin pa uli natin sa atin ni Brother Mike. Si Melchizedek ay hindi kabilang sa lipi ni Levi, ngunit tumanggap siya ng 10 bahagi mula kay Abraham at pinagpala niya ang taong ito na pinangakuan ng Diyos. Maliwanag kay Melchizedek Yes. na itong si Abraham ay pinangakuan ng Diyos, no? At pinagpala niya parang paano ba natin tatawagin 'yon sa wikang English siguro o kaya parang sa building reinforcement. Yan. No? Or na-witness ni Melchizedek yung pangako. Yun, parang, Kung kaya pinagpala rin niya si Yes. Abraham. Kinilala niya kasi yung pangako na ginawa Yes. ng Panginoon. kumbaga, sabi mo nga, ni-reinforce pa yung pangako. Mhm. Diba? Siyempre, pagka pinangakuan ka, no, maganda yung may pagpapala rin binibigay sa iyo. Tama. Diba? At hindi lang yan, Father, di ba? Sabi, nabanggit natin kanina, meron pa na Meron pa, dun sa ika-11, ito, medyo maliwanag sa atin. Binabanggit kasi yung 3 pangalan. Sa ika-11 kabanata po ng pareho rin pong sulat sa mga Hebreo. Babasahin po sa atin ika-9, ika-11 talata. May binabanggit po sa atin tungkol din sa pangako na yan ng Panginoon. Dahil din sa kanyang pananampalataya, siya ay nanirahan bilang dayuhan sa lupang ipinangako sa kanya. Mga tolda ang naging tirahan niya, gayon din sina Isaac at Jacob na tumanggap ng gayon ding pangako, sapagkat umasa si Abraham ng isang lungsod na may matatag na pundasyon at ang Diyos mismo ang nagplano at nagtayo. Dahil din sa pananampalataya, si Abraham ay nagkaroon ng kakayaang maging ama kahit nang siya'y matanda na at kahit si Sarah ay hindi na maaring magkaanak pa. Nananalig siyang tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. Di ba? Kasi maliwanag na maliwanag yan sa atin. Binabanggit na ang Diyos talaga kapag nangako, hindi napapako. correct. Di ba? Pero Father, mahirap pa nga yung pangako ng Diyos. Anong pangako ng Diyos? Promised land. Di ba? Na yan yung pangako. Parang ang hirap yung pangako, bibigyan kita ng lupa, no? Ng lugar mo, ng makaharian mo. Tapos gagawin kong sindami ng bituin. Mahirap pero hindi nag-waver o hindi nawalan ng pag-asa. Hindi bumitaw, 'yon siguro. Hindi bumitaw si Abraham sa pangako na 'yon. Kahit na yung pagkakasabi mo siguro kanina, kung tama lang yung aking pag-unawa, no? Parang sasabihin natin, parang too good to be true. Yes. Pero pinaniwalaan Correct. ni Abraham. No? Correct. Ito, Father, ito, pagka nag-uusap ang Panginoon tsaka si Abraham, di ba, hindi naman niya nakikita. Boses lang. Kaya minsan, baka isipin niya, totoo kaya yung naririnig ko. Di ba? Oo, totoo yan, no? At least si Moises, nung pinangakuan, nakikita niya may burning bush. Mhm. Di ba? Ito si Abraham, boses lang. Pero, boses lang narinig niya, pero pinanghawakan niya. Oh, di ba? Tama yun, no? Kaya napakahalaga po talaga nung ating ginagawa na yan na paniniwala, no? Kaya doon din natin hinahangaan si Abraham at doon din natin siya tinutularan. Correct. No? At yun pong pangangako na yan ng Panginoon sa atin ay binabanggit sa atin sa buong banal na kasulatan, no? Yes. Mula po sa luma hanggang sa bago. Kung tutusin, ganun nga natin inuunawa yung lumang tipan at bagong tipan. Sabi natin, yung lumang tipan ay pangako
at yung bagong tipan ay katuparan, Katuparan ng ng pangako. no? Yan. Kaya doon pa lang po makita na natin kung paano ano yung pinaka-general script ng Biblia. Pero Father, hindi pero na negative, kundi meron kasi tayong dapat gawin. Mm-mm. Ano yung dapat natin gawin? Sinabi, tumalikod sa kasalanan at gumawa ng mabuti. Tama, no? Di ba? Nangako si Lord. Pero sabi nga ni Father, yung term ni Father na nabanggit niya dati, maganda pala yung insurance na na term, no? Kasi yung insurance, meron kang participation. Sabi ng insurance, I promise to pay, pero meron ka din gagawin. Si Lord, ganun din. Bibigyan kita ng kaligtasan, pero kailangan meron kang change of heart. Mhm. Di ba? Tama. Hindi po pwede, kaya nga sabi natin kanina, Father, hindi pwedeng yung pangako ay isang one way lang, two way yan. Mm-mm. 'Di ba? So katulad ni David at ni Jonathan, nakita natin kanina, two way 'yon. Nangako sila sa isa't isa, mula kay David at mula kay Jonathan. Ganon din ang Panginoon, nangako siya kay Abraham na dadami ang iyong lahi, sindami ng bituin sa langit, manalig ka lang, umasa ka lang, magkakaanak ka, umasa ka lang sa pangako kong magkakaanak ka. At nangyari, old Tama. age. Father, Yun ang participation. yun ang participation. Kaya, di ba sabi ni Father kanina, may weight ang pangako. Kaya mamaya, pagbalik namin ni Father, tingnan natin yung weight na yan. Na kung mangangako, ano yung dapat natin gawin. Kaya, mamaya, magbigay daan na po tayo sa ilang paalala. Magbabalik po ang Verbum, ang salita sa buhay ko. At nagbabalik po kami ni Father Jocelyn dito sa Verbum, ang salita sa buhay ko. Pinag-uusapan pa rin natin, pangako. Father, ano bang dapat nating gawin? Kung mangangako, ano dapat gawin? Siyempre, meron pong tinuturo sa atin dyan ang mangangaral. No? Isa po aklat yon sa banal na kasulatan. No? Makita po natin yan doon sa 5 kabanata, 4 na talata. Babasahin po ni Brother Mike. Kung mangangako ka sa Diyos, tuparin ito agad. Hindi siya nalulugod sa taong mangmang. Kaya tuparin mo ang iyong pangako sa Kanya. Pag mangangako sa Diyos, ang Diyos pagka nangako sa atin, tinutupad. Tinutupad, yes. Pag tayo nangako sa Diyos, dapat tinutupad rin natin. Example, para hindi sila maguluhan. Sabi, Lord, bigyan mo ako makapasa lang ako dito. Promise, magsisimba ako every Sunday. Sabi, Tapos, nung makapasa, yehey! Tapos, ito pang malungkot. Nakapasa, nag-yehey, nag-celebrate, kumain sa labas, pero hindi man lang nakapag-thank you, nakalimutan na yung every Sunday Mass na ipinangako mo. Yun ang masakit. Hindi. Tsaka hindi lang yun. Minsan, hindi naman sinasabing hindi dapat pasalamatan, pero kinulang doon sa pinasalamatan. Naalala yung nag-review sa kanya. Yan. No? Naalala yung nagpahiram ng mga reviewer. Pero nakalimutan ang Diyos na kung tutuusin, sa kanya siya nakiusap, Lord, kaya mo naman ako pumasa, di ba? Father, mayroon pa nga iba. Uh-huh. Lord, sana makapasa ako. Father, paki-bless nga tong lapis. Kasi mga Totoo ganun yun. di ba? Oo. Pag-bless tong calculator. Bless yung ano. Tapos nung nakapasa, yun ang malungkot. Hindi na nakabalik sa simbahan. Yan. Nakita mo lang sa simbahan no, nagpapabasbas. Yan. Maraming ganyan, Father. Pati doon sa mga nangakong tayo'y magkaibigan. Father, friend naman kita eh. Di ba? Bigyan mo naman ako ng promise, ibabalik ko. Tama. Nung binigay ni Father, hindi na ako bumalik. Bye-bye. Friend ba tayo? Magkasama pa rin tayo dito, malamang. Friends pa rin tayo, di ba? Ayan. Okay. Diba? So, yan, no? Meron pa pong isa, no? Binabanggit sa atin. Ito naman po ipangako natin sa isa't isa. Yan. No, kanina pangako sa Diyos. Ngayon, ano raw naman pagka nangangako tayo sa isa't isa? Babasahin po sa atin, 5 kabanata ng Ebanghelyo ayon kay San Mateo, 33 hanggang 37 talata. Basahin, Sister Dave. Narinig din ninyong sinabi sa inyong mga ninuno, huwag kang susumpa ng walang katotohanan. Sa halip, tuparin mo ang iyong sinumpaang panata sa Panginoon.
Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag kayong manunumpa kapag kayo'y nangangako. Huwag ninyong sasabihing, saksi ko ang langit sapagkat ito'y trono ng Diyos. O kaya'y saksi ko ang lupa sapagkat ito'y kanyang tuntungan. Huwag din ninyong sasabihing saksi ko ang Jerusalem sapagkat ito'y lungsod ng dakilang hari. Huwag mo ring ipanumpa ang iyong ulo, sapagkat ni isang buhok sa iyong ulo ay hindi mo kayang paputiin o paitimin. Sabihin mo na lang na oo kung oo at hindi kung hindi, sapagkat ang anumang sumpang idaragdag dito ay buhat na sa masama. Yan, di ba? Yun lang palang simple. Oo, pwede naman sabihin, oo, promise? Oo, tapos na, Huwag no? mo na sabihin, oo, promise, cross my heart. Oo. Oo, At lalo promise. na, O yung galing sa Bible. Oo, promise. Yung binasa ni Sister Day. Mm. Oo, promise. Maubos man yung buhok ko. O, di ba? Oo, kaya naman saksi si Lord. Oo. Sabi nga sa atin, huwag mo yung dadamay si Oo. Lord. Ikaw yung nangako eh. Nangako ka eh. Dadamay mo Oo. pa yung... Tapos pagka kung baga sa garantor, sa banda huli, magbabayad pa si Lord. si Lord. No? Garantor ng utang. Di ba? Pero siguro, Father, isa sa magandang tingnan natin dito, no, sa kabuuan ng ating napag-usapan, yung pag nangako ka, magkaroon kayo isang salita, tuparin. Tuparin mo yung pangako. Gaya ng ginagawang pangangako at pagtupad sa pangako ng Diyos. Yes. At Father, araw-araw, tinutupad ni Lord yan. Mhm. The moment na dumilat ang inyong mata, kanina, tumupad ang Panginoon sa pangako niya. Na meron ka pang buhay, meron ka pang pag-asa. Yung idinasal mo na, Lord, sana bigyan pa ako mahabang buhay. Kanina, binigyan ka na naman ng extension. Di ba? So, meron tayong pagdilit pa lang ng ating mata, tumugon na ang Diyos sa kanyang pangako sa mga dasal natin sa Kanya. Tayo naman, ano naman yung magiging tugon natin doon sa pangako na yon, di ba? Siguro yun yung dapat nating pagnilayan, pag-isipan dito sa araw na ito. Kaya, Father, ikaw hindi naman sa nangangako, pero tayo yung nangangako na magkikita-kita pa muli tayo dito sa Verbo. Di ba? Tama. Father, sana makaharirit naman kami sa ng final blessing dyan bago tayo umuwi sa kanya-kanyang tahanan. Okay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Manaming pagmahal, nagpapasalamat kami una tigit sa lahat dahil ikaw ay tumutupad sa iyong mga pangako na siya ang aming pinakikinabangan at siya ring aming sinisikap na tularan. Kaya ka namin pinananaligan dahil tapat ka sa iyong pangako sa amin. At inihiling po namin na nawa sa lahat ng pagkakataon, kami ay makatulad sa iyo. Magawa po namin sumunod sa iyong halimbawa at kami makatupad palagian sa aming pangako sa iyo at sa aming kapwa. Tinataas po namin ang lahat ng ito sa pamamagitan na rin ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng ating mapagmahal at butihing Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Father, maraming salamat sa araw na ito. Tayo'y nagkasama muli dito sa TV Maria at sa ating mga housemates, si Brother Mike at si Sister Dames. Amen. Nakinilay sa atin sa araw na ito. Kaya sa inyo rin, maraming salamat po and Happy New Year. Mula po sa amin dito sa Verbum, Ang salita sa buhay ko.